Mga good news, makisawsaw na rin tayo dito sa napipintong fight between the vlogger Jake Paul and the living legend, the boxer, the champion himself, Mike Iron Tyson. Ang fight na ito ay sponsored by Netflix at mapanood din sa Netflix live at July 20 sa taon na ito, 2024, mangyayari ang fight na ito. Kaya atin ito abangan. Marami ang nag-idol kay Jake Paul as a vlogger, a fighter, at marami din ang nag-idolize kay Mike Tyson dahil sa kanyang record na amazing record sa boxing. Ngayon ang tanong, sino kaya ang mananalo? Kasi meron silang age gap na napakataas. Itong si Jake Paul ay nasa 20 plus lamang at si Mike Tyson ay 57 years old, halos 60 na. Lulo na, pero dito sa kanyang training makikita natin na nandun pa rin ang kanyang style at footwork. Ang nababawas lang siguro dito ay ang stamina kasi tumanda nga ay madali ka nang hihingal. Pero yung kanyang movement at kanyang bilis ay konti lang ang nabawas. Nandiyan pa rin ang kanyang technique, famous technique na peekaboo, yung ganyan. Kung nakita nyo yung kanyang trainer, yun ang pinakasikat na trainer sa MMA at sa boxing. Okay, kaya delikado pa rin dito. Ayon sa mga professional boxer ay delikado dito si Jake Paul. Kasi si Tyson, 18 years old pa lang ay champion na yan. And then, world champion yan. Hindi katulad ni Jake Paul na yung mga kalaban niya ay mga vlogger lang at mga MMA fighter na hindi talaga legit na mga boxers. Ang caliber kasi ni Mike Tyson ay iba. Iba ang level na narating niya. Ang edad nga lang ang medyo factor sa kanya na matalo siya, pero sa technique lahat ay nandyan pa rin. Eto, sikat na trainer sa MMA at boxing itong kinuha ni Tyson. Ayan, kung tingnan nyo yung speed niya sa punching pad, ayan may nagsabi na reach advantage si Jake Paul, pero hindi yan totoo dahil ang lahat ng kalaban ni Mike Tyson ay matangkad lahat sa kanya. Kaya advantage kay Mike Tyson ang kalaban na matangkad. Kasi ang kanyang technique na peekaboo, yung bobbing and ducking and sleeping, ang lahat na technique na yan ay dinisenyo yan para sa matatangkad na fighters. Kaya kung bibitiw si Jake Paul ng cross punch o itong mahabang suntok, yung suntok galing sa rear cross, kung gamit siya ng ganyan ay merong counter sa kanya si Tyson dyan. Kasi maiiksi ang mga suntok ni Tyson at epektibo ang kanyang peekaboo, sleeping, ducking techniques na tinuro sa kanya ng kanyang unang trainer at manager, si Castamano. Yang fighting style na yan ay talagang dinisenyo yan ni Castamano para sa maliit na heavyweight fighter na kagaya ni Mike Tyson. Okay, kaya lahat ng professional boxer nagsasabi na talo dito si Jake Paul. Kasi world record itong si Mike Tyson. Si Jake Paul ay namimili lang niya ng fighter. Namimili lang siya ng mga laos na MMA fighter tapos bugbugin niya. Ngayon ang pinili niya ay isang monster. Ayan, tulad ng ganyan, no? Pagtamaan siya diyan ng hook ni Mike Tyson, tapos siya. Kasi yung ganyan na mga galaw ay para yan sa matatangkad na fighter. Kaya walang problema kay Mike Tyson kung matangkad ang kalaban niya kasi nakadesinyo yung kanyang fighting style sa matatangkad. At ayan, makikita pa rin natin ang lakas at bilis
Edad lang ang umano kay Tyson eh. So, ito na ang pinakahihintay natin na live boxing event sa Netflix. Silipin nga natin ang training ni Jake Paul. Ito si Jake Paul, kapatid ni Logan Paul. Pareho silang vlogger boxer. At kung tingnan natin ang training days, training hours ni Jake Paul, wala pa ito sa kalahati sa training ni Mike Tyson. Kaya hindi pwedeng ikumpara ang dalawa. Ang tsamba lang dito at chance ni Jake Paul na talunin si Mike Tyson ay kung aabot ang fight ng 5 round or 10 round, siguradong talo na diyan si Mike Tyson kasi sa stamina sila may diferensya. Okay, so kung Jake Paul ka man o Mike Tyson, so antayin na lang natin ang pinakahihintay na araw na yan, July 20, 2024, the clash between the young vlogger and the aged legend Mike Tyson. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe kung gusto mo ang mga video na ganito. Ako'y magpaalam na. Salamat!